Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Proverbs, Aklat po ng Kawikaan, chapter 13, verse 20. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Today, pag-usapan natin yung pakikitungo sa ating kapwa. Mahalaga po yan yung magkaroon tayo ng healthy interactions with other people. At bilang Kristiyano, dapat hindi tayo mahirap pakisamahan. At alam niyo po, kapag marunong kayo makitungo sa inyong kapwa, lilitaw yung better version ng inyong sarili. Kaya alam niyo po, tayong mga Kristiyano, minsan tayo yung kinatitisuran dahil mahirap tayong pakisamahan. Minsan nga may narinig ako na nagsabi na kung sino pa yung Christian ang hirap pakisamahan. Hindi po dapat ganoon. Tayo po ay dapat marunong makitungo sa ating kapwa. Today, share ko po sa inyo yung tatlong mahalagang tips para makitungo tayo ng maayos sa lahat ng tao. Unang-una po yung salitang live. Dapat po tayo ay masanay o matuto na mamuhay kasama yung mga di mananampalataya at maging yung mga mananampalataya. Kumbaga, sa lahat ng tao, marunong tayong makisama. Yung pong sinasabi ng Hebrews chapter 12, verse 14, sikapin ninyong makasundo ang lahat. At sa Galatians chapter 6 verse 10, ang sabi po diyan, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Pansinin niyo po ang ginamit na salita po diyan, sa lahat ng tao, lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. So hindi tayo mamimili ng tao na pakikitunguhan po natin. Mahalaga po ay hindi tayo makikisama sa kanila. Ang dapat po ay gawa natin sila ng mabuti at makasundo natin sila. Kaya tayo mga Christians, dapat po tayo po ay instrumento ng kapayapaan. At hindi ng kaguluhan. At ang mga Kristiyano, dapat po kakitaan tayo ng totoong pakikipagkapwa. Kaya i-develop natin yan mga kapatid. Matuto tayong makitungo sa lahat ng tao. Pangalawa po, matuto tayo dapat magmahal. At yung pagmamahal, dapat walang pinipili yan Sabi sa Matthew chapter 5, verse 46, kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? So yan po ay challenge ng Panginoon. Kasi nga naman, yung mga hentil, yung mga tax collector, ganyan din ang ginagawa. Minamahal lamang nila yung mga kaibig-ibig. Pero tayong mga Kristiyano, ay dapat magmahal tayo, maging doon sa mga hindi kaibig-ibig. At ito po ang natutunan ko, sa buhay ninyo, may mga taong darating. Some of them will be a blessing to you, at some of them will test you. Yung iba magiging pagpapala, pero yung iba magiging pagsubok sa inyong buhay. Kaya alam nyo po, ang mahalaga dyan marunong tayong magmahal. Maging doon sa mga tao na mahirap, mahalin. Kasi doon po nadidevelop talaga yung ating totoong pagiging Kristiyano. Madali namang mahalin yung mga kaibig-ibig mga taong may nagagawang mabuti sa atin. Pero ang mahirap ay yung mga tao na gagawan tayo ng masama, sisiraan tayo, sasaktan tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, dapat mahalin natin sila at ipanalangin. At alam niyo po, pagka nagawa po natin yan, lilitaw yung better version natin. Tayo po ay magiging mga tao na puno ng pag-ibig, mga Kristiyanong nagmamahal ng totoo. Kaya huwag kayong madadala sa tao. Ang sabi nga kung paulit-ulit na nagkakasala, ay matuto tayong magpatawad. At yan po ang mahalaga sa buhay na ito, yung matututunan natin yung lesson. Alam niyo po, sa bawat tao na nai-encounter po natin, may mga lessons po tayong natututunan sa buhay na ito. Kaya totoo po yung sinasabi sa Ephesians chapter 4 verses 31 hanggang 32. Alisin na ninyo ang sama ng loob, puot, galit, at huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, o mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So ito po yung pinupunto natin. Hindi madali na tayo po'y hindi magalit, hindi magtanim ng sama ng loob,
ano po, or mambulyaw, manlait, manakit ng damdamin ng iba. Kasi sanay po tayo doon eh. Yun talaga tayo dati. Pero dahil tayo'y napatawad na ng Panginoong Hesukristo, dapat po i-extend natin yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus sa ating kapwa. Kaya napakahalaga mga kapatid, matuto tayo ng lessons na binibigay sa atin ng buhay, lalo na sa pakikipagkapwa. Kung dati, ikaw ay dating maraming kaaway, ngayong Kristiyano ka na, dapat mawala na sa iyo yan, kapatid. Dati mabilis kang makipag-away o makipagtalo, manakit ang damdamin ng iba. Ngayong Kristiyano ka na, dapat kapatid, hindi na ganoon. Masanay tayong mamuhay ng may pag-ibig. Panghuli, makakakuha tayo ng lesson sa mga tao na nauna sa atin na may takot sa Diyos. Katulad ni Apostle Paul, sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kung tayo po'y matututo sa mga godly people, mas may experience natin yung mapayapang buhay. Kaya makinig tayo dun sa mga nauna sa atin, lalo na dun sa mga tao na ipinamumuhay nila yung kanilang Christian life. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at muli sa umagang ito, ginising mo kami ng iyong salita. Turuan mo kami na makitungo sa aming kapwa, magmahal at matuto sa pamamagitan ng mga lessons na na-experience namin sa aming pakikipagkapwa. At alam namin, lahat kami ay binabago mo, Panginoon, sa area na ito. Walang magaling, walang mahusay. Dahil alam namin, bilang mga Kristiyano, patuloy pa rin kami dapat magmahal sa aming kapwa at makatulad namin yung pagmamahal na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.